Welcome back guys to my YouTube channel at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isang trading strategy na gumagamit ng tinatawag na volume profile. At syempre pag-uusapan din natin kung paano ginagamit ang volume profile para makapasok sa isang trade. So tara, pag-usapan natin. Alam nyo ba na ang volume ang isang pinaka-importanting impormasyon na dapat nating malaman pagdating sa market? Kasi dahil sa volume, pwede nating malaman kung kailan magkakaroon ng isang matinding activity ang market or magkaroon ng isang major move ng price ang isang market. Kung mapapansin nyo, kapag mayroong isang move, significant move si market, ay merong mataas na volume, either bullish or bearish na move, ay tumataas yung volume ng market. Pero ang isang problema dito sa standard volume indicator ay hindi agad natin malalaman kung ito na nga ba yung inaantay natin na major move ni market, dahil ang presyo at si volume indicator ay halos magkasabay lang din. Buti kung magre-reflect muna si volume ng isang mataas na bar, tapos susunod na lang yung price. Pero hindi kasi ganun yung nangyayari. In real time, halos magkasabay lang sila. So, in short, maaring natapos na lamang yung significant move ng prices, pero hindi ka pa nakapag-decide kung kailan ka papasok. Dito kasi sa standard volume indicator, ang tinitignan lang niya ay yung volume and time. Pero dito sa volume profile, hindi lang time and volume. Tinitignan niya din yung price. Ibig sabihin, ina-identify niya yung volume of trades in a specific price at a certain period of time. So since sa trading view ako nag-charting, nagte-technical analysis, so dito sa trading view, gumagamit ako ng fixed range volume profile. So i-click lang sa may forecasting and measurement tools, scroll down volume based, at piliin ang fixed range volume profile. Okay? So let's say for example dito sa chart na to, dito sa area na to ako nagka-interest na mag-trade. So dito ko i-set up yung volume profile. Kung titingnan nyo, yung histogram na ito ay tumutukoy sa dami ng trades na naganap sa specific price range na iyan. Ang bar na to is in-identify yung volume ng trades sa katapat niyang presyo. Mas mahabang bar, ibig sabihin mas maraming trades or mataas ang volume sa price range na yan. Ito naman na range from left to right, ito yung time frame na kukuhaan mo ng information about sa kung anong price ang may pinakamaraming trades or pinakamataas ang volume. Itong nakikita nyong color red na horizontal line, yan ang tinatawag na point of control or POC. Yan din ang isang indication na sa linyan yan, sa price area na yan, dyan pinakamaraming trades na nangyari. So imagine natin yung most number of traders ay dyan nag-abang or nag-position. Pwede nating magamit ang point of control or POC bilang area para sa support and resistance. Okay, so now medyo may idea na tayo kung paano natin ito gagamitin. Pag-usapan naman natin kung ano yung mga setups na dapat nating tignan para magamit ang strategy na ito. May dalawang strategy na pwede nating gamitin para sa volume profile. Una ay ang volume accumulation setup at yung pangalawa ay ang trend setup. Sa volume accumulation setup ay maghahanap tayo ng accumulation na sinusundan ng isang trend.
Dito natin ilalagay yung fixed range volume profile. I-extend ang linya ng point of control or POC at antayin na mag-pullback ang price pabalik sa area na ito. Once ma-hit yung area ng POC, pwede ka nang mag-enter ng trade. Another example for long position. So, may accumulation and followed by a trend. Set up the fixed volume profile. Extend the POC. Antayin ang pullback and enter trade. Next example is for short position. Accumulation tapos downtrend. Set up the fixed range volume profile. Extend the POC. Antayin ang pullback. Then enter trade. Ang point ng mga setups na ito ay once na yung price ay nagre-retrace papunta sa point of control or POC ay nagkakaroon ng rejection na nagbibigay sa atin ng opportunity na ma-predict ang price movement. So next na strategy na pag-uusapan natin ay yung trend setup. Dito ay maghahanap tayo ng isang strong trend at dito natin ilalagay ang fixed range volume profile. Extend the POC, wait for retracement, then enter the trade according to the direction of the trend. Another example, sa trend meron siyang accumulation in between and set up the volume profile, extend the POC, wait for retracement and enter the trade for a long position. Next example is for a short position, so downtrend, then set up the volume profile, extend the POC line, wait for the retracement, then enter the trade in a short position. Another example for a short position, downtrend, set up volume profile, extend the POC, wait for the retracement, then enter a short position. Yun lamang po at hopefully makatulong ito sa inyong trading journey. Hanggang sa muli, happy trading!